negosyong patok? Ang sagot, food business. Dahil lahat kumakain. Kaya magluto, magbenta, at kumita. Simulan mo na! Ang batirol. Classic higupin sa tasa habang mainit. Pero ngayon, ginawa ng palamig na debote. Bagong bihis sa produktong Pinoy na talaga namang classic. We are traveling sa Cagayan Valley. Naganap po kami ng kakao doon. Nakuha po namin siya ng 450 lang. So naka-create kami ng 7 na jars doon sa 2,000. Kada buwan po kumikita po kami ng 6 digits. Pinagmamalaking peelya ni Rock, hindi lang nag-uumapaw sa dami, kundi higante pa sa laki. Talagang certified na hindi tinipid. Wow! Lasang-lasa mo siya, malambot, particularly yung rice, o alam mo bagong luto. Napakasarap ng pares. Kahit ayaw magkanin, mapapakanin ka. Ang range niyan is 15 to 20,000. Yung isang buong ganun. Yung puhunan mo naman sa kanya can go from 5,000 pesos to about siguro hanggang 7,500 pesos. Mahuhulaan niyo ba kung ano ito? Berde ang labas pero mamula-mula ang loob. Ang juicy at matamis na pomelo o suha. Juicy na pomelo, juicy rin ang kita. Pagka sinabing suha, Davao. Kung hindi ka magtatanim, wala ka talagang aanihin. Maganda ang pomelo ng Davao and North Cotabato dahil premium quality. Tapos matamis, juicy. Yun ang mapagmamalaki namin mga Mindanaoans. Kung usapang hot chocolate, may pambato tayong mga Pinoy yan. Ang batirol. Classic higupin sa tasa habang mainit. Pero ngayon, ginawa ng palamig na debote. Yan ang pangmalakas ang produkto ni Mark sa Pampanga. Gusto natin convenient, comfortable sa atin. Marami kasing bumibili sa amin na minsan hindi nila tinitimpla. So naisip ko, why not produce a product na nakatimpla na agad, ready to drink na siya agad. Bagong bihis sa produktong Pinoy na talaga namang classic. Kahit moderno ang atake ni Mark sa tsokolate batirol, sinisigurado niyang classic pa rin ang lasa nito. Salamat na lang sa kanyang Lola Del. Ako po si Lilia Lansang, 2 dekada nang gumagawa ng batirol. May pagmamahal ko. Kaya yung mga tao ang gusto nila. At saka tama ho sa timpla. Natuto si Lola Del gumawa ng batirol nung nagtrabaho siya bilang katiwala. Hindi namin nakakasama lagi si Lola nun. So kapag umuwi siya, hinahanap talaga namin yung, luto ka muna ng batirol. Kasi po talagang iba po yung lasa ng batirol ng lola ko. Marami po akong natikman na batirol sa iba't ibang lugar. Wala po talagang katulad yung lasa ng batirol ng lola ko. Ang batirol na puno ng pagmamahal ni Lola Del nagsisimula sa pagtutusta ng kakao at mani. Tumatagal po ito ng 15 to 30 minutes. Kaya po natin ginagawa ito para mapalabas po yung lasa ng kakao, yung mani. Makikita po natin kapag okay na po yan. Within 15 to 30 minutes, natatanggal na po yung balat ng kakao. And then yung mani po, nakikita po natin na roasted na po siya. Si Lola Del mismong nagtatanggal ng mga balat ng kakao at mani. Expert na siya, oh! Ipinagigilin nila sa palengke ang pinaghalong kakao at mani hanggang sa ganito na ang kalabasan. Saka ito titimplahan at palalamigin. Mabibili mula 89 pesos hanggang 139 pesos ang kanilang cold brew batirol, depende sa size. Tikman na natin yan! Kung usapang hot chocolate, may pambato tayong mga Pinoy yan. Ang batirol, classic higupin sa tasa habang mainit. Pero ngayon, ginawa ng palamig na debote. Iyan ang pangmalakas ng produkto ni Mark sa Pampanga. Nako mga kanegosyo, ito na yung ating produkto mula sa Pampanga, cold brew batirol. Ang batirol kasi alam natin, di ba parang always mainit yan eh. May proseso paggawa niyan, pagka nga hindi ka daw marunong, hindi mo maiinom kasi sobrang pait. Yan, ngayon, yung mga kanegosyo natin sa Pampanga, binadani buhay natin. Inumin na lang. Ayan, aba. Ayan, sarap. Mas gusto ko itong cold, ang sarap. Diba kasi lasa pag malamig eh, di ba? Nakaka-refresh ba, di ba?
Ang galing yung equal na equal yung lasa niya, hindi walang naiwan. Lasa yung milk, lasa yung batirol, lasa yung mani. May mga garapon din sila ng batirol mixture na pwedeng i-take home. Kung classic na mainit na batirol ang hanap, syempre meron din yan. Binibenta po namin siya through online. Meron po kaming Facebook page na Nangdal's Chocolating Batirol. Yung nag-offer po kami ng door-to-door delivery, which is napaka-convenient po sa mga bumibili. Yung price range po ng delivery is nasa 30 to 50 pesos lang. Around Pampanga lang. 7 buwan pa lang ang negosyo ni na Mark, pero ramdam na raw ang epekto nito sa kanilang buhay. Kada buwan po kumikita po kami ng 6 digits. Magi sa kanilang bahay na noong 2024 pa nila sinimulang ipatayo. Mostly napupunta po siya sa pagpapagawa po namin ng bahay. At the same time, nakakatulong po kami na pag-aralin yung kapatid ko na doktor, na nagpupuntar pa rin po kami ng mga gamit like freezer, printer para sa mga stickers po namin. Ang ideya ni Mark sa negosyo, naisip niya lang habang nasa bakasyon. Sakto po noon, we are traveling sa Cagayan Valley. Naghahanap po talaga kami ng mga pasalubong noon. And eventually, nasa isip ko po na why not start ko na yung business. Naghanap po kami ng kakao doon kasi dito po sa place po namin noon, mahal po yung kakao, nasa 600 to 700. And sa Cagayan Valley po noon, nakuha po namin siya ng 450 lang. 2,000 lang ang puhunan na inilabas ni Mark. So naka-create kami ng 7 na jars doon sa 2,000 na yon. Tinetest lang namin. Pero dahil yung mga kaibigan namin, alam na yung lasa ng batirol, binili nila. Naisip namin na, merong target market to. Katuwang ni Mark ang kanyang asawa sa negosyo. 10 years na akong nag-work. Kaming dalawa ng asawa ko. Yung work po namin, nasa harap lang kami ng computer. Mga accountant po kasi kami. Ngayon, nahirapan kami kasi from nagko-computer lang to nagluluto, nagde-deliver, nagpapak, customer service din. Kumbaga, lahat-lahat na. Pero kahit mahirap, sige lang ng sige. Mag-step ka, tapos tanggalin mo yung mga what ifs. Kasi karamihan po sa mga tao ngayon, dami nilang what ifs eh. Yung what if hindi pumatok, what if malugi ako, what if sayang lang yung oras ko dito. Baligtarin po natin yung tanong, what if meron? What if kumita ako dito? What if ito na pala yung sagot sa panalangin ko? What if ito na pala yung iniintay ko? Hanggang sa isang araw, naramdaman na nila ang success. Sobrang saya po namin noon. Naalala ko yung pakiramdam po namin mag-asawa noon nung iniintay po namin. Kapag wala nang bumili na hindi natin kakilala, yun pa lang yung time na parang mararamdaman namin yung fulfillment. Umabot na siya ng Mindanao po. Pinapadala po namin siya through yun nga yung courier sa Pilipinas. Meron din po nag-order via online sa US, mga kamag-anak po namin or mga ibang lugar na pinapadala nila like Canada, US, Japan. Full force ang pamilya ni Mark sa paggawa ng kanilang produkto na para bang paraan din nila para bigyang halaga ang pamanang batirol recipe ni Lola Del. Ay, masayang-masaya po ako kaya lalong lumalakas po ang katawan ko. Sa mabilis na pag-ikot ng mundo, ang mga bagay na classic, kailangan na rin ng bagong bihis para makasabay. Pinalamig man ang batirol, taglay pa rin nito ang mainit na pagmamahal na subok na ng panahon. Mula sa matingkad nitong kulay, siksik, liglig sa bawat sandok ang kanin, gulay, karne at iba't ibang pampalasa. Yan ang ulam at kanin inuwan na paella o mas madalas nating marinig na paella. Pero naiiba raw dyan ang ipinagmamalaking paella ni Rock dahil hindi lang ito nag-uumapaw sa dami, kundi higante pa sa laki. At may bonus toppings pang bone marrow o utak ng bulalo, chicharon bulaklak at tumpok ng Pinoy favorite na beef pares. Talagang certified na hindi tinipid. Pakulo ng negosyanteng si Rock ang higanteng paella sa Parañaque. Ang kanya raw kasing katwiran sa negosyo, mas maraming serving, mas patok. Every time na lang kakain sa labas, minsan nag-aagawan sila dun sa laman, no? So, why not, sabi ko, come up with more generous servings, no? Kaya ginawa naming overload. Ang gusto raw siguruhin ni Rock na magkanegosyo, masulit ang ibabayad ng kanyang mga suki. Dahil may lahing Espanyol ang pamilya ni Rock, ipinasa sa kanya ang recipe ng paella.
Ang giant paella may laking 70 centimeters o halos 28 inches at tumitimbang ng higit 25 kilos. So, nag-invest syempre ako dun sa paellera mismo at saka yung yung pinaka-grill itself, no? And that one, nadadala ko din siya sa mga functions. Pag may reunion, may party, pag ni-request ng kaibigan, dinadala namin yan doon, tapos doon ako nagluluto mismo. Dagdag Pinoy flavors pa sa giant paella ang mga bonus topping nito. Mabusisi at matagal ang pagluluto ng paella. Paano pa kaya kung higante ito sa laki? Today, magluluto tayo ng ating giant overload paella. So we will start first with yung ating chorizo. Then after this, ilalabas na natin yung bacon. Yan ang magbibigay ng napakasarap na sukarat. Sukarat, parang tutong. Ilalagay din natin yung pinaka-mantika na kasama doon sa chorizo, sa lata. Iset aside muna ang chorizo at bacon at sunod na iluto ang marinated na karne ng baboy at manok. Ang ilalagay muna natin yung liempo. 3 kilos of pork liempo. Next, we will put in the chicken. Pagkaluto ng mga karne, time na para isalang ang mga gulay. So we can start with yung green beans. Next, the olives. Alright, so let's go with capers now. Capers. Sunod na idadagdag ang dinurog na kamatis. Paghahalu-haluin ang lahat ng sangkap bago ito sabawan ng chicken broth. Kapag medyo natuyo ang sabaw, dagdagan ng tubig at muling pakuluan, saka ilagay ang bigas. This is our paella rice. Every pack is 1 kilo. So we're going to use 3 kilos for this cook. Ngayon naka-cross na siya, mas madali na siyang i-spread. Dagdagan lang ng tubig kapag natutuyuan hanggang maluto ang bigas, saka titimplahan ng mga pampalasa. Nandito lahat ng lasa. Yung saffron, nandirito sa loob. So for now, pwede natin itong iwanan ng ganito, lalagyan natin siya ng foil. Ilang minuto pang lulutuin ang paella bago natin matikman, kaya punta muna tayo sa toppings na palaban. Naka mga kanegosyo, madalas ganito yung nakikita natin yung lalagyan ng paella. Pero si Chef Rock, meron daw higanteng sorpresa sa akin. Hindi ko alam kung ano yun. Ano ba yung Chef Rock? We call it the Giant Pares Bulalo Overload Paella with chicharon bulaklak. Ayos. This is one of the biggest sizes ng paellera. This is good for 25 to 30 people. Parang 4 o 5? Yes, Oo. mga 5 siguro. 5 nito itong nakita sa... And hindi lang yung sa laki niya, kung makikita mo. Yung kapal. Depth Ah, na, yeah. oo. Para makumpleto na ang giant paella na yan, tutulungan ko na si Rock na magluto ng pang-toppings na beef pares. Tapos Bawang. meron tayong bawang. Yan. Of course, ang And then, onion. syempre, pag may bawang, dapat may sibuyas. Oo nga, oo. Hindi sila pwedeng maghiwalay. Yes. Oo. And then, yung ating luya. Luya. This one. Yeah. Alright. Nangangamoy na, no? Sanay Yeah. tayo sa amoy na ganito. Yeah. No? Every day, palaging ganyan. And then, we lalagay will mo put na. this, this Yung is beef about brisket mo. 2 kilos of beef brisket. Na pinalambot na. Pinalambot na natin ito. We basically just put your toyo. If it's 1 cup ng toyo, 1 cup din yung iyong sugar. Oh. Now, we will add some broth. Kulang Okay. na lang ng ano yan, ng parang pampalapot. You know? Yes. Oo. This is what we call silken tofu. So, tokwa siya, yung nabibili sa tokwa, tube, oo. no? Papalapot. Talaga? And Kaunting kulo lang. Ready na ang pang-ibabaw na beef pares. Kaya i-assemble na natin ang higanteng paella. Ay, sobrang lambot! yes, that's why. Parang ano to, ano pa tayo naglalaro? Ang fun, di ba?
Wow! So, ano bang hinihintay natin? Hinihintay ko. Tikman na natin itong giant paella with bone marrow, chicharon bulaklak, and beef pares. Sabi ni chef, para daw mas matikman mo yung sarap nitong paella, kailangan go deeper kasi doon talaga ang kayamanan. Napakalasa. Kasi dito pala parang lasang-lasa ko na yung chorizo. Of course, yung chicken and yung pork. Tapos yung iba pang inilagay mo na mga spices, kung ano man yan. Lasang-lasa ko pa rin. Kasi ito yung pinakita ni chef kanina, sobrang lambot na. Ang sarap. Tsaka yung lasa niya parang nagko-complement. Kasi di ba medyo maasim-asim to, nilagyan ko ng lemon. And this beef pares medyo matamis-tamis. Matamis na maalat. Yan. Perfect. So nagko-complement siya. Parang yun eh, siya nag-aanuhan yung lasa nila. Yes. Approved din ba sa panlasa ng mga kanegosyo natin ang Giant Paella? Lasang-lasa mo siya, lasa mo yung beef, yung texture niya, malambot, particularly yung rice, alam mo bagong luto. Napakasarap ng pares, talagang lumanamnam sa lalamunan mo, lalo na yung kanin. Kahit ayaw magkanin, mapapakanin ka. Bago naging specialty ni Rock ang Giant Paella, nagsimula muna siya sa pagbebenta ng iba't ibang ulam online. Naging sideline niya ito noon kasabay ng kanyang full-time office work. Actually, nung una, pinopost ko lang palagi yung luto ko. Until some people suggested, baka pwedeng umorder. So, ang ginawa ko, pinagbigyan ko yung iba. Sunod ay pinasok niya ang paglalako ng frozen goods. Hanggang sa iba-ibang klaseng cold cuts na yung sinusupply ko. Tapa, longganisa, ham, corned beef, no, cheese dog, jumbo, iba-ibang klase na talaga. Pero may mga suki pa rin daw siyang hinahanap-hanap ang kanyang paella. Kaya mula sa per tab na benta niya rito, naisipan na ni Rock na gawing higante ang size ng kanyang specialty. Patok ito sa mga malakihang ganap. Pwede pang mag-request kung gusto pang dagdagan ng sangkap. Ang range niyan is 15 to 20,000. Yung isang buong ganun. Yung puhunan mo naman sa kanya can go from 5,000 pesos to about siguro hanggang 7,500 pesos. Payo ni Rock sa mga gustong pumasok sa food business. Pag tinipid mo sila, pag konti ang iniisip kagad na short change sila, nalugi ako, hindi na uulit sa'yo yun. Pag may trust at lumalapit na sa'yo yung tao, in the end, you will monetize. Pag may trust na, believe me, kahit na ano bibili nila sa'yo. Nalaki ba ang mata niyo sa higanting paella ni Rock? Ang nag-uumapaw ng mga sangkap na sinamahan pa ng diskarte sa pagbebenta, ang naging swak na recipe para ang kita at negosyo maging giant din. Mahuhulaan niyo ba kung ano ito? Sirit na? Berde ang labas pero mamula-mula ang loob. Ang juicy at matamis na pomelo o suha. Tamis. Kasi parang kaya mo na mabusin na isang buo. Bunga yan ang matamis na tagumpay sa pagnenegosyo ni Sheba na dating reseller lang ng prutas. Juicy na pomelo, juicy rin ang kita. Araw-araw, daan-daang suha ang hinaharvest sa farm na ito. Mula sa pagpita sa puno, paglilinis hanggang sa pagpili sa mga suha, maingat at mabusisi. We cater pomelo fruits from Davao, especially Davao Oriental and North Cotabato. 8 pirasong suha ang laman ng isang kahon. Para masusukat ang galing ko sa pagpack, ha? Dahil ako naman na maglalagay, pag bumibili ako ng suha, para maraming laman yung box, binibili ko yung mga ganitong kalaki. Yan. Piliin ko, maliliit. Taran! 2. 3! Magaganda yun, nabili ko. 4! 5!
Kakasya kaya? 6, 7, 8. 8 po ito. Ay, walo. Pwede na si ma'am. Pwede na ako mag-ano sideline dito. Kung nakabisita na kayo sa Davao, siguradong pamilyar ang tatak ng pomelong ito sa inyo. Paborito itong pampasalubong. Dekada 50 pa raw nang una itong makilala sa merkado. Ito po yung mga pinagmamalaking pomelo o suha. Yes po, suha ng Pilipinas. Parang pagka sinabing suha, Davao. Pero ang anyong suha ay mabibili all year round. Yes po. Pag nagkaroon ka ng craving, pumunta ka ng Davao, tiyak yun, may mabibili ka masarap na suha. Yes, ma'am. Ano ba pagkakaiba ng suha niyo? Ba't suha niyo masarap? Ba't yung sa amin hindi? Siguro po dahil sa maganda yung lupa namin dito sa Mindanao. Again, lupa. Yung ano rin po namin, yung weather din po namin. Ang negosyong ito pag-aari ni Sheba. Nagsimula lang siya noon bilang reseller ng prutas hanggang sa nakitaan niya ng potensyal ang pagtitinda ng suha. Dahil sa shelf life niya, mahaba ang kanyang shelf life. Sa room temperature, kaya raw tumagal ng hanggang 2 linggo ang pomelo. Kung ilalagay naman sa refrigerator, aabot daw ito ng hanggang 1 buwan. Pumatok daw ang benta niya ng pomelo hanggang sa nakapundar na siya ng sarili niyang farm. Maganda ang pomelo ng Davao and North Cotabato dahil premium quality, tapos matamis, juicy. Yun ang mapagmamalaki namin mga Mindanawans. Mas lumago pa ang negosyo ni Sheba nang mabili at mapalago niya ang isa sa mga institusyon na supplier ng pomelo sa Davao, ang Menzi. 54 hectares ng sa Menzi na property at yun ang sinimulan ko na palaguin. Ibang na pagka binigyan mo talaga ng sapat na panahon at saka focus po kasi ako noong time na yun doon sa farm. So talagang inayos ko, nirehab ko yung farm. Mamula-mula ang suhang Davao, pero paano nga ba malalaman kung kalidad ito kahit hindi balatan? Turo mo nga ako, paano pipili ng magandang pomelo? Dapat po mabigat. Unang-una mabigat para Pag maano mabigat, natin na juicy siya. Pang klase din maliit siya na mabigat. May madaling paraan din daw ng pagbabalat ng pomelo. Hiwain ang balat ng pahalang at iwasang masugatan ng laman. Sunod na hiwain ang balat ng patayo. Sa ganitong paraan, mas madali ng talupan ng pomelo. Tamis. Kasi parang kaya mo na mabusin na isang buo. Matamis. At juicy. Kaya pag kumain ka ng pomelo at hindi galing Davao, nagiging maarte ka. Ang mga pomelo ni Sheba galing pa sa iba't ibang taniman nila sa Mindanao. Mabusisi raw ang pangangalaga sa mga ito para mapanatiling kalidad ang bunga. Malaki raw ang pasasalamat niya sa mga magsasakang nangangalaga sa bawat puno. Kung susumahin ang isang puno, kaya raw mamunga ng mahigit 100 kilong pomelo kada taon. Isa sa mga variety na meron sila rito ang Magallanes. Ito yung Magallanes variety. Ganito ang size niya, yung mga maliliit lang, yung tama lang talaga. Maganda siya dahil wala siyang mancha. So, ang ano talaga niya is masiksik ang kanyang laman. Gaano katagal ang lifespan ng isang puno ng pomelo? Kung naaalagaan, umaabot din ng mga 40, 50 years old. So hindi siya yung parang pag after a Hindi couple of po. years, papalitan mo na. Hindi po. Hindi na lang din sa Davao pwedeng matikman ang kanilang mga pomelo. Nagsusupply na rin daw sila sa buong bansa. Meron kaming pwesto sa Manila kung saan namin binabagsak yung aming mga harvest na pomelo. At doon, nagkaroon kami ng pagkakataon na mas makilala. Local namin dito is sa pasalubong. Pero pagdating sa volume, Manila po ang pinakamarami naming sinusuplayan. Mula sa pagtitinda lang noon sa bangketa, mas malaki ng dihamak ang kita ngayon ni Sheba at patuloy pang nakikilala ang kanyang produkto. Kung hindi ka magtatanim, wala ka talagang aanihin. Yun po yung isang doon. Pagsikapan po, dahil bandang huli, mamumunga po talaga ang iyong itinanim. Kaya bago man ang halian, mga
mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan. Kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po, si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!